ng bayan. Sa ngalan ng pagpapaganda at pagpapaseksi, marami tayong mga kababayan, lalo na sa mga kababaihan, ang sumusubok ng iba't ibang paraan para lamang makamit ang katawang inaasam. Pero minsan, dahil sa pagnanais na magpaganda, disgrasya pa ang nakukuha. Kaya minsan, buhay pa ang nagiging kapalit. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Sheila Santarina, galing sa bansang Pilipinas. Tinanghal bilang Binibining Pilipinas International si Sheila May noong 1993. Ang kanyang kaseksihan ang isa sa mga dahilan para tanghalin siyang beauty queen. Pero taong 2002, matapos isilang ang kanyang bunsong anak, nadagdagan daw ng timbang si Sheila. Kaya nagdesisyon itong sumailalim sa liposuction para mabawasan ang taba sa kanyang tiyan, na mahigpit namang tinututulan ng kanyang asawang si Mayor Manny Maliksi. Ayaw ko talaga na magpa-liposuction. Kaya lang talaga yung misis ko, medyo matigas din minsan ng ulo. No? Tapos, yung doktor na nagsagawa pa ng liposuction ay kakilala namin, family friend pa talaga. No? Sinuportahan pa ng kanyang barkada at saka yung ilan sa kanyang mga pamilya. Nakumbinsi siya no, na pwedeng mag-liposuction na siya. Kasi pagkatapos ng kanyang panganganak, marami naka-line up ng mga projects for her. August 29, 2002, nang sumailalim si Sheila May sa liposuction surgery. Pero sa gitna ng operasyon, inatake sa puso si Sheila May. During the operation, something happened. Nagkaroon siya ng aneurysm. So pumutok yung isang vein niya doon sa ulo. No? At nung pumutok yun, nagkaroon ng heart failure siya. Before they were able to resuscitate her, it took them almost 15 minutes. So nag-hypoxia na yung buong brain niya. Na-comatose at naging gulay ang katawan ni Sheila May. Tanging oxygen na lamang ang bumubuhay sa kanya ng mga panahong iyon. Kung hindi siya nag-undergo ng liposuction during that particular time, hindi siya magkakaroon ng aneurysm. Kaya siguro, yung liposuction talaga operation, ang nag-cause talaga o nag-trigger nung kanyang naging condition. Sa edad na 29, tuluyan nang bumigay ang katawang hinahangad sanang pagandahin ni Sheila May. Comatose siya 1 year and 3 months. So, napakatagal. Bago siya umalis, bago siya nagpaalam sa akin. So napakatagal na paghihirap yung pinagdaanan ko talaga. No? To this liver gallbladder cleansing to flush out the gallstones. Ayon kay Dr. Haris Acero, isang alternative medicine doctor, marami ang nag-aakala na simpleng operasyon lamang ang liposuction surgery. Pero hindi alam ng mga nagpapagawa ng ganito, sa oras na sumailalim sa liposuction, marami ang pwedeng mangyari. Liposuction, well, dealing with liposuction, basically it's invasive. Kaya once we undergo invasive kind of treatment, we have also to consider a huge risk of contamination. Kasi may ipapasok sa katawan mo eh. So, kahit nga even doctors minsan nagkakamali dyan. Hindi masyadong sterile yung ginamit nila. Talaga may risk of contamination and furthermore, magkakaroon ng infections yan. So instead na gumanda yun, nagkakaroon siya ng further na pagkasira ng katawan natin. And aside from that, pag nag-lipo tayo, we put anesthesia. And not all the people can manage the effect of anesthesia sa katawan nila. Yung iba dyan, nahihirapan yung puso nila. Yung iba, nagkakaroon ng brain problem. Kasi their system is hindi adaptable dun sa nilagay sa katawan nila.
May paliwanag din si Dr. Acero sa posibleng dahilan sa atake sa puso ni Sheila nang sumailalim ito sa liposuction surgery. Pag sinabi nating aneurysm, definitely sa brain talaga yon. And then, kasama ang spinal cord natin. Kasi may mga nerves tayo connected sa ating brain. And applying anesthesia basically is talaga sa spinal cord natin. So most likely, I won't say na doon talaga nagsimula yun, but then it could trigger also the pressure inside na hindi nakatanggap, hindi naging compatible sa brain niya yun. Kumbaga nabigla. Kung tutuusin, hindi naman mataba ang 26 anyos na modelo si Tamia. Pero hindi raw kasi pantay ang hulma ng kanyang katawan. Maliliit ang mga braso at hita, pero may kalakihan ang tiyan dahil sa bilbil. Kaya, nagpa siyang sumailalim sa liposuction. Pero natapos na ang operasyon, tila wala raw namang nabago sa kanyang katawan. Sabi ko, Dok, kailan ko makikita yung effect sa akin ng liposuction ko? Sabi niya sa akin, mga 2 months makikita mo na yan. Actually, i-binder mo lang, ganyan-ganyan. So, that was September, October, November na. Kalahatian ng November, wala pa rin. Talagang diet ako. Wala siyang pinagbago. So, talagang buisit na buisit ako. Siyempre, I spent lot of money. Hindi naman biro-biro magpa-liposuction, di ba? Magkano yung mag-uubos mong pera dyan tapos hindi ka satisfied. 80,000 pesos ang ginastos ni Tamia sa pagpapalipo ng kanyang tiyan. At mukhang ang kanyang pinag-ipunan ay napunta lamang sa wala. Paano ka magiging model niyan? Talagang andyan pa rin. So, nag-decide ako na ipaulit na lang. Kaya muling nagpa-liposuction si Tamia. Pero nagkaroon na naman ng problema dahil ang pagpapagaling naman ng mga sugat ang kanyang pinagdusahan. Hindi ka talaga kasi basta-basta makakilos once na nilipo ko. Siyempre, daming butas niyan. In pain talaga. Andyan yung talagang hindi na ako uulit. Talagang ayoko na. Kasi nga nagkaroon ako ng phobia dun sa una eh. Alang-alang sa kagandahan at kaseksihan, tiniis ni Tamia ang sakit ng liposuction. Bukod dito, nag-iwan pa ng bakas ang liposuction sa kanyang tiyan at likuran. Kasi ito siya, number 1, 2, 3, tapos sa back. Ito, yan. This one. Kung pagpapapayat na rin lang ang pag-uusapan, hindi na raw kailangan itaya ang buhay para lamang matanggal ang mga taba sa ating katawan. Mapabraso man yan, hita, tiyan at likuran dahil may makabagong pamamaraan na ngayon at teknolohiya na hindi ka na kailangang operahan, butasan at anestisyahan. Wala itong sakit at hindi pa nagiiwan ng peklat. Samahan po ninyo akong tuklasin kung ano nga ba itong high-tech na paraan para pumayat. Ako po si Bernadette Zambrano Aguinaldo at ito ang The Correspondents.